Ang inyong maririnig na pagbabahagi ay AI voice hango sa pananampalataya at testimonya ni Randy Ramos. Sa kadahilan ng damage ang kanyang vocal cord at pansamantalang hindi siya nakakapagsalita ng maayos. Naway mapagpala kayo ng pagbabahaging ito at mailapit kayo ng higit sa Panginoong Hesus. Sa totoo lang, halos lahat sa atin dumaan sa punto ng buhay na puno ng tanong, ano ba ang dapat kong gawin? Lalo na kapag may malalaking desisyon, anong kurso kukunin, anong trabaho papasukan, o anong direksyon ng tatahakin ko. Minsan, nai-stress tayo kasi gusto nating siguradong tama ang pipiliin natin. Pero ang hindi natin napapansin, baka mali ang tanong natin. Hindi lang pala tungkol sa anong gagawin ang plano ng Diyos para sa atin, kundi tungkol sa anong klaseng tao ang nagiging ako habang sumusunod sa Kanya. At kapag naintindihan natin ito, nawawala ang takot at napapalitan ng kapayapaan. In short, naiisip man natin na hindi lang tayo basta umusbong sa mundong ito. Gawa tayo ng Diyos. At kapag ikaw ay gumising sa umaga, ibig sabihin may plano sa iyo ang Diyos. Kaya para gawin mo ang magandang plano ng Diyos, sa Kanya ka kukonsulta. At kapag nakuha mo ang mga plano niya sa buhay mo sa papamagitan ng Kanyang salita, sigurado na magiging maayos at matagumpay ang buhay mo. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling makakapakinig ng iyong salita. Sa dami ng desisyon na kinakaharap namin sa araw-araw, minsan nalilito kami at natatakot. Pero ngayon, hinihiling namin na kausapin mo kami ng malinaw. Buksan mo ang aming puso upang tanggapin ang iyong katotohanan at baguhin mo ang aming pag-iisip upang makita namin ang buhay ayon sa iyong pananaw. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo kahit hindi namin alam ang lahat ng sagot. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 3 pangunahing aral. Unahin ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Madalas, iniisip natin na ang plano ng Diyos ay parang puzzle na kailangan nating buuin, na parang may isang tamang sagot lang. Pero nilinaw na ito ni Jesus. Nang tanungin siya kung ano ang pinakamahalagang utos, simple pero malalim ang kanyang sagot. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito ang dakila at pangunahing utos. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Matthew 22:37-39. Ibig sabihin, kahit nasaan ka, sa school, sa trabaho o sa bahay, kung ginagawa mo ang dalawang ito, nasa tamang landas ka. Hindi kailangan komplikado ang buhay. Ang mahalaga, totoo ang pagmamahal mo sa Diyos at sa kapwa. Dalawang utos na nasasakop ang buong pagkatao natin. In a nutshell, dalhin mo ang Diyos at Kanyang katuruan saan ka mang naroroon. Hindi sapat na nagsisimba ka lang o di kaya araw-araw ang panalangin mo, or isa kang Bible scholar. In short, malalaman mo na tama ang pamumuhay mo kapag binubuhay mo ang mga salita ng Diyos. Sa praktikal na buhay, makikita ito sa maliliit na bagay. Pagiging tapat, pagiging mabait, pagpapatawad, at pagtulong sa iba. Hindi mo kailangang hintayin ng perfect situation para sundin ng Diyos. Simulan mo kung nasaan ka ngayon. Simulan mo sa pinakakaya mong gawin. Mas importante kung sino ang nagiging ikaw. Minsan gusto nating malinaw ang sagot ng Diyos, ito ba o iyon? Pero hindi laging ganon, at may dahilan kung bakit. Mas concerned ang Diyos sa kung sino ang nagiging ikaw kaysa sa eksaktong desisyon na ginagawa mo. Sabi sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi baguhin nyo ang inyong pag-iisip para malaman nyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakakalugod at sakdala. Habang naglalakad ka kasama ang Diyos, binabago niya ang puso mo, ang isip mo at ang ugali mo. Unti-unti kang nagiging mas mapagmahal, mas matapat at mas maka-Diyos. Tandaan mo ito, Diyos ang nagbabago sa iyo,
hindi ang mga tao sa paligid mo o yung sarili mong lakas. Sa totoo lang, maraming magandang choice sa buhay natin. Pero ang tanong, saan ka lalago bilang tao at saan mo mas maluluwalhati ang Diyos sa gagawin mo? Saan ka mas magiging ilaw sa iba na masasabi nilang may Diyos sa buhay ng taong ito? Kaya huwag kang maparalay sa kakaisip ng perfect decision. Mas mahalaga na habang pumipili ka, tama ang puso mo at lumalago ka sa pananampalataya. Katunayan, kapag nagawa mo ang kagustuhan ng Diyos mula sa pinakamadali hanggang sa pinakamahirap, nagawa mo na din ng perfection dahil God is perfect and all His will leads to perfection. Ginagabayan tayo ng Diyos sa papamagitan ng Kanyang Espiritu. Hindi ka nag-iisa sa buhay. Hindi ka pinababayaan ng Diyos na manghula lang sa mga desisyon mo. May ibinigay siyang panggabay, ang Kanyang Espiritu, ang Kanyang salita, at ang mga taong may karunungan sa paligid mo. Sinasabi sa Santiago 1 verse 5, kung sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana. Napakagandang pangako, kapag humingi ka ng wisdom, ibibigay ng Diyos, hindi niya ipinagkakait. Kahit ikaw ay banal o makasalanan man, ipagkakaloob sa iyo ng Diyos ang Kanyang karunungan na magdadala sa iyo sa kabanalan at tagumpay. Sa praktikal na paraan, ibig sabihin nito, magdasal ka bago magdesisyon. Huwag kang magmadali, makinig ka, kumonsulta ka sa mga taong may malalim na relasyon sa Diyos, at higit sa lahat, maging sensitibo ka sa kapayapaan o babala na nararamdaman mo sa puso mo. Kapag ginagawa mo ito, makikita mo na unti-unting lumilinaw ang direksyon mo, hindi man agad-agad pero siguradong gabay ng Diyos. 3 praktikal na hakbang. Una, gawing araw-araw ang pakikipag-usap sa Diyos, hindi lang kapag may problema, kundi bilang bahagi ng buhay. Dito nabubuo ang tamang puso at isip. Pangalawa, sanayin ang sariling magmahal sa kapwa sa simpleng paraan, isang mabuting salita, isang pagtulong, isang pagpapatawad at pagtulong sa iba. Ito ang tunay na pagsunod sa Diyos. Pangatlo, huwag magdesisyon ng mag-isa. Humanap ng mga taong may karunungan at pananampalataya na makakatulong magbigay ng tamang direksyon sa buhay mo. Let us pray. Panginoon, maraming salamat dahil malinaw ang iyong puso para sa amin. Hindi mo kami pinapahirapan sa paghahanap ng iyong kalooban. Tinatawag mo lang kami na magmahal at sumunod sa iyo. Tulungan mo kaming magtiwala kahit hindi namin alam ang lahat ng sagot. Hubugin mo ang aming pagkatao upang maging katulad ni Kristo. Bigyan mo kami ng karunungan sa bawat desisyon at gamitin mo ang aming buhay para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Bago tayo magtapos, maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung kayo ay natulungan o napalago ng presentasyong ito, malugod naming dinatanggap ang inyong suportang pinansyal para sa ministeryong ito. Ang inyong tulong ay makakatulong upang maipagpatuloy ang gawaing ito, at humihingi rin kami ng panalangin at tulong pinansyal para sa patuloy na paggaling ng boses ni Randy Ramos. Maraming salamat po sa inyong suporta.